So mga tol, kakatapos lang po ng laban sa Sydney, Australia sa pagitan ni Keith Thurman versus Brook Jarvis. Ang inaasahan nga pong mananalo sa laban na yan si former world champion Keith Thurman. Ganyan nga po ang nangyari mga tol. Tinalo po ni Thurman ang knockout artist ng Australia na si Brook Jarvis via technical knockout sa round 3. Hindi po kinaya ni Brook Jarvis ang lakas ni Thurman. Ang beses bumagsak si Brook Jarvis sa round 3 mga tol. Sa pangalawang bagsak ni Jarvis, hininto na po agad ang laban dahil sa panalo ni Thurman mga tol. Maganda po ang pagbabalik niya sa boxing, lalo pa 3 taon siyang na layoff, pero nagawa pa rin po niya manalo dito kay Brook Jarvis. So umabante na po ang record ni Thurman mga tol sa 31 wins and 1 loss. Ang nag-iisang talo po niya mga tol ay nagmula lang po kay Manny Pacquiao. Habang yan na po ang pangalawang talo ni Brook Jarvis, bumagsak na po ang record niya sa 22 wins and 2 losses with 20 knockouts. So dahil panalo si Thurman mga tol, mukhang si Team Zo na ang sunod niyang makakalaban. Dahil tapos na po ang laban ni Keith Thurman, tutungo naman po tayo sa laban ni 2 Division World Champion at kasalukuyang WBC Flyweight World Champion Japanese Kenshiro Teraji. Bukas na po magaganap ang laban niya sa bansang Japan. Unification fight dito kay Shigo Yuri Akoy. Hawak po ni Kenshiro Teraji mga tol ang WBC Flyweight, habang hawak naman po ni Yuri mga tol ang WBA belt na si Seigo Yuri Aki. Sa naganap na weigh-in po nila kanina mga tol, kapwa nila nakuha ang weight limit sa 112 pounds. Dahil dyan, tuloy na po ang kanilang laban bukas sa Japan. Sa ngayon mga tol, may 2 Pinoy po na nakarank sa titulo ni Teraji, pero medyo malayo pa po sa ranking. Si Vince Paras nasa pang number 11 spot, habang si Dave Apolinario naman mga tol nasa pang number 16 ranking. Kailangan pa nilang manalo ng manalo para umangat sa ranking. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong sampalin ni current WBO Super Lightweight Champion at the ring champion Teofimo Lopez itong si Arnold Barbosa sa kanilang naging face-off noong mga nakaraan, mukhang gaganti po itong si Barbosa mga tol pagdating ng laban nila sa May 2nd. Nagbanta po kasi si Barbosa kay Teofimo Lopez, didilaan umano niya ang dugo ni Teofimo Lopez. So ibig sabihin mga tol, wawasakin niya ang pagmumuka ni Lopez. Banat naman ni Lopez mga tol kay Barbosa, be careful what you ask for. At ipinakita ni Lopez ang video kung paano niya natampal itong si Barbosa. Nanguna po kasi dyan si Barbosa mga tol, tinanggal niya yung sombrero ni Teofimo Lopez, kaya ginantihan siya ni Teofimo Lopez ng isang malutong na sampal. Sa ibang banda naman mga tol, binida nga po ni Ryan Garcia na mahina ang panga ni Devin Haney dahil sa laban nila noong nakaraang taon. Ilang beses po niyang pinabagsak itong si Devin Haney sa left hook niya. So nagsalita na nga po si Devin Haney tungkol dyan, at ipinagmalaki pa po yan ni Devin Haney. Wika po kasi ni Haney mga tol, dyan daw makikita na hindi daw mahina yung panga niya. Kahit ilang beses daw kasi siyang bumagsak sa left hook ni Garcia, nakatayo pa rin daw siya. At take note, bumagsak pa daw sa boksingerong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. So parang sinasabi po dyan ni Devin Haney mga tol, kapag naglaban ulit sila ni Ryan Garcia na wala itong karga, papagpagin lang niya ang suntok ni Garcia. Banta nga din po ni Haney mga tol, gaganti umano siya kay Ryan Garcia sa oras na magharap daw sila. Matinding parusa daw ang igaganti niya dito. Sa ibang balita naman mga tol, pinagmalaki po ni former 3 Division World Champion General Casimero ang kanyang record. 8 years na daw kasi mga tol, hindi pa daw siya nakakaranas ng talo. Kung matatandaan po natin mga tol, ang huling talo pa niya mula pa dito kay Jonas Sultan. Naglaban sila taong 2017 kung saan natalo po si Casimero via unanimous decision. Pero mula na matalo si Casimero mga tol sa 11 fights niya, hindi pa siya nakakaranas ng talo.